So, hirap to po mga kapatid at magpapatuloy po tayo dito po sa ating pinag-aaralan sa book po ni Job. At patuloy po nating tinitignan itong mga binabanggit po dito sa book po na ito. At dito po sa chapter 10 ay makikita po natin na sinabi po dito na idinaing ni Job ang kanyang kalagayan. So tayo na alam or napag-aralan po natin, 'di ba, yung buhay po nitong si Job, makikita po talaga natin, 'di ba, na kung ilalagay po natin yung atin pong sarili doon po sa kanya pong kalagayan, napakasakit po, napakasaklap yung nangyari sa kanya. At isa sa mga ginagawa ng tao madalas, kung gusto niya pong maibsan, 'di ba, yung nararamdaman po niya, ang ginagawa ay yung dumaing doon sa mga tao na kasama niya. May mga ganun, 'di ba? Pwedeng piliin ni Job yun na dumaing siya doon po sa mga kaibigan niya na nandoon, kausap niya, kasama niya. Pwedeng dumaing siya doon sa kanyang asawa sana, or kaya dumaing siya tungkol doon po sa kanyang kalagayan, doon po sa mga taong dumadaan or nadadaanan siya. Kasi kaawa-awa talaga yung kanyang kalagayan, kung tayo po makakita ng ganong klaseng kalagayan, ano po yung ating yung ating mararamdaman, yung tutulong ba tayo doon sa ganon na na itsura, na punong-puno ng sugat, may mga uod pa, 'di ba, yung mga sugat niya, nandun siya sa tabi ng basurahan, walang-wala, 'di ba? Walang itsura, walang kayamanan, walang dangal, 'di ba? Ano yung po pwede nating gawin? Paano natin kung marami naman sa kapanahunan natin ngayon, 'di ba, yung may mga ganong klase ng itsura. Ano yung madalas na response natin, no? May mga instances ba na lumalapit tayo sa kanila, tumutulong tayo sa kanila? Meron dati sa Hadar yung isang mama na hindi pa naman siya masyadong may edad, pero yung kanyang sugat grabe. Diba, yung nanghihingi siya ng tulong dahil may sugat siya. Alam mo yun, yung syempre hindi siya makapagtrabaho dahil nga doon sa kanyang kalagayan, na ang laki-laki ng sugat niya, na alam mo yun, yung tinatalian lang niya or whatever man yung reason kung bakit siya nagkaganon, ay madalas ang response ng karamihan, 'di ba, ay yung mandidiri sila, yun ay isang part lang ng kanyang katawan, parang somewhere sa kanyang paa, 'di ba, yung may malaking sugat, hindi ko na yun, hindi ko na ewan ko kung nandyan pa siya, 'di ba, na nakikita. At meron ding matanda, 'di ba, na nakaupo lang siya sa may daanan, tapos nang hihingi, 'di ba, ng limos, nang hihingi ng tulong, 'di ba? Madalas marami yung hindi pumapansin, 'di ba, sa mga ganong klase ng kalagayan. So I don't know sa lugar po ng Canada kung may mga ganon din pong klase, 'di ba, ng mga tao na nasa street lang sila, yung iba nasa tabi din ng mga basurahan kasi nagkakalkal po sila, 'di ba, ng kanilang mga makakain or yung kanila pong mapapakinabangan. Ano yung madalas na response ng karamihan, 'di ba, sa mga ganong klase ng tao? So we can identify, na kahit dumaing man sila, minsan dumadaing sila na gutom sila, kaya sila nanghihingi ng ganito, ng ganyan, 'di ba? May mga ganon na instances, At amaze lang na dito makikita po natin kanino ba idadaing ni Job yung kanya pong kalagayan. So sabi dito sa verse 1, ako'y nagsasawa na sa buhay kong ito. Sino ba naman yung matutuwa sa ganong klase ng buhay? Di ba na
alam mo yun, yung hindi ka makapagtrabaho, hindi ka makapag-produce ng pagkain mo. Kaya nga, yung binanggit natin, di ba na probably dun sa basurahan ay may makukuha siya doon, di ba na mga pwede niyang may panlaman man lang, di ba, doon po sa kanyang sikmura. Kasi sa culture ng tao, di ba mga kapatid, madalas yung mga ganitong klase ng sitwasyon, sila po yung pinababayaan. Di ba, instead na, alam mo yon yung supposed to be, di ba na, may tutulong, di ba, magbibigay man lang sana, di ba, ng comfort kahit hindi mo man kakilala, di ba, yung tao, yung humanity ba speaks, yung puso, di ba, ng pagiging tao, no? Pero madalas hindi ganon, di ba, yung nangyayari, no? Sasabihin ko ng lahat, sabi dito, mapapait kong reklamo, no? Ito yung kung gusto mong gumaan, di ba, yung yung pakiramdam mo, may mga ganon, na magsalita ka, sabihin mo. Kaya importante yung may makikinig eh. Importante yung, alam mo yun, yung meron kang kasama na makikinig. Meron nga siyang mga kaibigan, pero grabe naman sila kung makakondem, di ba, dito kay Job. Pero sino yung makikinig? Di ba, doon po sa kanyang karaingan. No? Sabi dito, aking Diyos. Masarap yun na makita po natin, di ba, na ang kanyang, ang kanyang pinagbibigyan or yung kanyang kakausapin, yung pag dadaingan niya ay walang iba kundi yung kanyang Diyos. Aking Diyos, sabi niya. Sino yung ganito, 'di ba, na ganito po yung response. May mga tao na talagang alam mo yon, yung sa ibang tao nila ibinabaling, 'di ba, yung kanilang galit doon po sa mga circumstances na hindi maganda na nangyayari, 'di ba, sa kanilang buhay. Pero dito kay Job, sabi niya, aking Diyos, huwag niyo muna akong hatulan. Huwag niyo muna akong hatulan. Sabihin niyo sa akin ang inyong paratang. No, naiintindihan ko, 'di ba, na ang mga nangyayari na ito sa akin, hindi ko, alam mo yun, hindi ko deserve yun, God eh. 'Di ba? Wala naman akong ibang ginawa sa buhay na ito kung hindi yung unahin ka, 'di ba? Yung hindi pagtiwalaan ka, 'di ba? Pero sabihin niyo sa akin. Gusto ko sabihin niyo sa akin, 'di ba, yung inyong mga paratang, kasi wala naman siyang kaalam-alam 'di ba, sa mga nangyayari, or sa mga usapan na naganap between sa Lord, 'di ba, at dito po kay Satan. Tama ba namang inyong pagmalupitan, parusahan at itakwil ang likha ng inyong kamay? 'Di ba? Tama ba? Sabi niya, aking Diyos. Alam mo, kahit yung approach niya, 'di ba, ng pagsasabi po ng kanyang pagdaing, 'di ba, sa Panginoon ay hindi judgmental, 'di ba, na ikaw pinabayaan mo ako, ikaw na Diyos, kung totoo kang Diyos, 'di ba? Parang may mga ganun na instances na ginagawa po ng tao, pero hindi si Job, no? Sinasabi po niya dito, alam mo, Lord, sabi niya, ako, likha po ninyo ako. 'Di ba? Kayo po yung creator ko, no? At sa nangyayari po sa akin, tama po ba na, alam mo yun, wala naman akong ginawa, 'di ba, na hindi maabuti sa inyong harapan. Pero sabi niya, tama po ba na pagmalupitan, parusahan, at itakwil ang likha ng inyong kamay? Kapag invention mo kasi, mahal mo 'Di ba? Kapag creation mo, mahal mo. 'Di ba? Kapag, alam mo yun, kahit nga sa atin, sa mga ginagawa po natin, 'di ba? Sa pagluluto natin, 'di ba? Sa mga, alam mo, kapag nakagawa po tayo, 'di ba, ng sarili po nating likha, yun pinagpaguran mo yun 'Di ba? Minamahal mo yun Kumbaga malapit yun sa puso mo. Ito yung sinasabi ni Job, creation po ninyo ako, Lord. Sabi niya, no? At sabi dito, at ang gawain ba ng masamang tao ang inyong magugustuhan? Lord, wala akong ginawa, 'di ba? Nakita naman ninyo yung buhay ko. Wala naman akong
ibang ninais, 'di ba? Kung hindi maglingkod sa inyo. At may mga tao din, 'di ba, na ang gawa ay hindi pinipili yung gawang mabuti. Sabi niya, yun po ba yung gusto ninyo kaysa doon po sa mga ginawa ko? 'Di ba? Napakagandang ano to, no, conversation, no? Napakagandang alam mo yun, yung revelation ano ng isang maintindihan lang talaga natin yung kalagayan, 'di ba, ng isang tao po na ito na wala naman siyang ibang ginawa na maliban sa magtiwala, maglingkod, 'di ba, magtrabaho ng mabuti, 'di ba, para sa Lord, kalugdan yung Panginoon. Tapos ganito po yung kanyang pinagdaanan, ano? Kasi kung ang kinalulugdan po ninyo ay yung masama, 'di ba? Parang ganun yung tirada niya, 'di ba? Anong gagawin? 'Di ba? Anong gagawin? Sabi dito, ang iyo bang nakikita ay tulad din ng nakikita namin? Ang iyo bang buhay ay maikling tulad sa amin? Sabi niya, kung gayoy, bakit mo ako hinahanapan ng pagkakasala at kamalian? Wala akong ginawa, Lord, 'di ba? Alam mo. No, kung ito man ay parte, 'di ba, ng pag-alam kung meron ba talaga akong nagawang pagkakamali. Kasi minsan ganyan yung thinking ng tao, 'di ba? Kaya ka nag-suffer, kasi may kasalanan ka. Kaya ka nag-suffer, dahil hindi ka sumunod, 'di ba, sa Panginoon. Parte ba ito, 'di ba, ng para hanapan mo ako, 'di ba, ng pagkakasala at kamalian. Sabi dito, alam mo namang wala akong kasalanan. Sabi niya, at walang makakapagligtas sa akin mula sa iyong mga kamay. No? Alam mo yun, very assured itong si Job na wala talaga siyang ginawang kasalanan eh. Diba yung ma-assess mo naman, 'di ba, yung iyong sarili. Kapag ikaw ay may ginawa, 'di ba, na pagkakasala. And to think, mga kapatid, na itong si Job ay sinasabi na mas nauna pa itong naisulat sa kahit na anong book ng scripture. Mas nauna pa ito sa Genesis, mas nauna pa ito sa Exodus, mas nauna pa ito sa kahit na anong book sa scripture. So wala siyang kung mas nauna siya, wala siyang ibang pwedeng pagkumparahan, 'di ba, ng kanyang sarili. Hindi niya pa pwedeng i-compare yung kanyang sarili dito kay Abram, 'di ba? Anong nangyari dito kay Abram? Anong nangyari dito sa mga taong nagtiwala, 'di ba, sa Panginoon? Wala, kahit yung mga sumunod sa Lord, 'di ba, na mga nakasulat dito sa scripture. Hindi yun kasi siya nga yung nauna, 'di ba, na book sa scripture, no? So wala talaga siyang ibang wala siyang ibang pwedeng kausapin ng patungkol doon po sa kanyang sitwasyon maliban sa Diyos. Kasi walang ibang makakaintindi, 'di ba, sa kanyang kalagayan, no? Maliban sa Diyos, no? Alam mo namang wala akong kasalanan, sabi dito, no? At walang makakapagligtas sa akin mula sa iyong mga kamay. So rest assured pa rin itong si Job, 'di ba, na yung buhay niya kahit ganun na yung nangyari sa kanya, hawak pa rin, 'di ba, ng Panginoon, no? Ang mga kamay mo ang sa akin lumikha. So grabing grabing pagkakilala, 'di ba, sa Diyos na meron siya. Yung sabi niya, yung security ko ay nasa iyo, 'di ba? Yung buhay ko ay nasa iyo. Nasa yung mga kamay. Sabi niya, ang mga kamay mo ang sa akin lumikha. Ngayoy kamay mo rin ang sa akin sumisira. Kung ito ay iyong ipinagkaloob, kung ito ay yung inalaw, 'di ba, na mangyayari sa akin. So yun yung mangyayari. Kasi ikaw yung may hawak ng buhay ko, 'di ba? Ikaw yung may hawak ng buhay na meron ako. Sino sa atin yung may mga ganung mga kaisipan, no? Ngayon kamay mo rin ang sa akin sumisira. Kung ipapahintulot mo na masira yung buhay na ito, walang po pwedeng humadlang sa iyo, Lord.
'Di ba? Kasi hawak mo. Ikaw yung may akda, ikaw yung creator, 'di ba, ng buhay na ito, no? 'Di ba't mula sa lupa ay ginawa mo ako, no? Alam mo 'yun? Mula sa lupa ay ginawa mo ako, ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito? Alam niya, 'di ba, na sino makapagsasabi, 'di ba, na ang tao ay sa alabok nagmula or finorm ito, 'di ba, sa lupa. Pero si Job, alam na niya 'yun nung una pa, no? Sabi niya, sa lupa ay ginawa mo ako, ngayon ba'y pupulbusin at ibabalik dito, no? Sabi dito, niloob mong ako'y manggaling sa aking ama, inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. So si Lord pa rin yung nag-direct, no? Kung saan family tayo mapupunta, kung saan family siya napunta, kung alam mo 'yun, kung ano yung buhay niya, na sa dami ng mga pwedeng isilang ay yun pa, no? Yun siya. Itong si Job, yung talagang binigyan, 'di ba, ng buhay. Niloob mong ako'y manggaling sa aking ama, inaruga, pinalaki sa tiyan ng aking ina. Nilagyan mo ng buto at litid ang aking katawan, saka binalutan ng balat at kalamnan. Mga kapatid, wala pang mga doktor sa kapanahonan na yun, di ba? Paano yun? Wala pang nagsisiyasat ng tungkol sa sa kaloob-looban, 'di ba, ng tao. Alam mo 'yun, yung grabe lang talaga yung no, yung kaisipan or yung wisdom na makikita po natin dito kay Job. Alam niyo yung yung pag dumating sa point ng buhay mo na wala ka ng ibang tatakbuhan maliban sa Diyos, na yung nandoon ka sa lugar na alam mo yun, yung lugar na kung saan ay kakausapin or makikipag-usap ka, 'di ba, sa Panginoon. Grabe yung wisdom na dumadating eh. Kasi naiisip mo, yung communication mo sa Panginoon, kapag sa Lord ka nakikipag-usap, kapag sa Lord yung attention mo, grabe yung wisdom na dumadating. 'Di ba? Grabe lang talaga, yung alam mo yun, yung kaalaman, grabe yung revelation, 'di ba, na darating, no? Yung talagang mapupunta or pumapasok sa isipan po natin. Kaya nga sa ating pagbabasa, 'di ba, sa scripture, grabing wisdom ang dumadating. Lalo na kapag talagang yung puso po natin, yung isip po natin ay talagang open siya, 'di ba? Or naka-direct siya sa Panginoon. Nilagyan mo ng buto, sabi niya, at litid ang aking katawan, saka binalutan ng balat at kalamnan. Wala naman talagang pwedeng maipagmalaki yung tao, 'di ba, mga kapatid? Kasi kung titignan mo, kung bibiyakin mo lang yung kaloob-looban ng katawan mo, ano bang meron dyan na pwedeng ipagmalaki? 'Di ba? Wala. Yung dugo, buto, 'di ba, yung litid, yung kalamnan, lahat naman yan mawawala eh. Lahat yan mabubulok eh. 'Di ba? Wala lang talagang pwedeng maipagmalaki yung tao, 'di ba, lalong-lalo sa harapan ng Panginoon at sa bawat isa sa atin, no? Kasi lahat naman yan ay hindi galing sa tao, no? Galing lahat sa Panginoon. Ako'y binigyan mo ng buhay at wagas na pagmamahal. So kung iisa-isahin natin itong mga binabanggit po ni Job, mga kapatid, ang gaganda po ng kanyang statement. 'Di ba, na sa Lord lahat eh. Wala tayong pag-aari. No, kahit binigyan mo ako, Lord, ng napakaraming kayamanan, binigyan mo ako ng asawa, binigyan mo ako ng family, lahat yun iyo eh.
hindi akin. Yan po yung punto ng binabanggit po nitong si Job. Minahal mo ako ng todo, no? Binigyan mo ako ng buhay at wagas na pagmamahal. Pwede rin po ba nating sabihin yon, 'di ba, sa Panginoon, na kahit sa dinami-dami, 'di ba, ng ating mga nararanasan sa buhay na ito, but we can still feel yung buhay at yung wagas na pagmamahal, 'di ba, ng Panginoon. Napakasarap pong ibigin, 'di ba, ng Lord. At ang pagkalinga mo ang sa akin bumuhay. Ang pagkalinga mo ang sa akin bumuhay. Ngunit ngayon, sabi dito, alam ko na ang iyong balak. Matagal ng panahong gusto akong ipahamak. Sabi niya, kapag ako'y nagkasala, ito'y iyong tinatandaan upang ipagkait mo sa akin ang kapatawaran. Pero hindi ako nagkasala, Lord, eh. 'Di ba? Sabi niya, kapag ako'y nagkasala, may katapat itong parusa. Kapag gumawa ako ng mabuti, wala namang gantimpala. Kasi puro gantimpala, puro kabutihan yung ginawa ko, Lord. Tapos ito yung ako ngayon. 'Di ba? Ito yung na-receive ko ngayon. We can understand, 'di ba? Kasi nga itong si Job, naglalabas siya, 'di ba, ng kanyang daing sa Panginoon. Tayo nga kapag dumadaing tayo, ano din lumalabas, 'di ba, sa ating mga bibig, no? Sabi dito, punong-puno ng kahihiyan itong aking abang buhay. Kakahiya talaga yung nangyari sa kanya din, na nawala lahat sa kanya. Job, di ba naglilingkod ka sa Lord, tapos ganyan yung nangyari sa buhay mo? Di ba, Job, ang yaman-yaman mo, tapos tingnan mo ngayon yung sarili mo. Di ba? Ang pangit-pangit mo na. Punong-puno ka pa ng tad-tad ng sugat. May mga uod pa. Di ba, sa mga sugat mo? Anong klaseng buhay yan, Job? Di ba? Madalas may mga ganyan siguro na naririnig si Job, 'di ba, sa araw-araw, 'di ba, ng kanyang buhay, no? Puno ng kahihiyan ang aking abang buhay. Kung ako'y magtagumpay, parang leon mong tutugisin. Gumagamit ka pa ng himala upang ako'y kalabanin. Sabi dito, palagi kang may testigo laban sa akin. Palagi kang may testigo. Kasi wala namang kaalam-alam itong si Job. Ulitin natin, 'di ba, sa kung ano man yung mga napag-usapan ng tungkol sa kanya. Pero kung alam lang sana niya, 'di ba, na yung mga pinagdaanan niya na ito, yung mga pinagdadaanan niya ito ay inalaw ng Lord, 'di ba? Kasi grabe yung tiwala ng Diyos sa kanya. Grabe yung pagmamalaki ng Diyos sa kanya. Nakita mo ba nakita mo ba si Job? Nakita mo ba yung aking lingkod na si Job? 'Di ba? Grabe yung pagmamalaki ng Diyos dito kay Job, 'di ba, sa harapan ni Satan, at alam ng Diyos na makakaya ni Job ang lahat. Alam ng Diyos na ipapakita sa buhay ni Job at maging sa kapanahunan po na ito na pinag-aaralan po natin, na yung mga pinagdadaanan po na ito, 'di ba? Na kapag nagtagumpay ang isang tao at hindi humiwalay sa Panginoon, ay ibabalik ng Diyos ang lahat ng mga nawala, 'di ba, na mga pagpapala, at dodoblihin pa niya, tritriplihin pa niya, ibabalik pa niya ng higit, 'di ba, sa inaasahan ng tao, no? Sabi dito, palagi kang may testigo, kasi nga maraming mga tao yung sasabi, oh Job, yan nagtiwala yan sa Diyos, pero tignan niyo yung kanyang nangyari sa buhay niya, no? Ang galit mo sa akin tumitindi bawat oras. Sabi niya, palagi kang may naiisip na panibagong bitag, 'di ba? Pero hindi niya kinondem ang Lord, no? Yan po yung kaibahan sa mga kapanahunan po na ito, no? Bakit mo hinayaang ako ay isilang pa? Sabi dito, namatay na sana ako bago pa mayroong sa akin nakakita. Kasi sino naman gugusto, 'di ba, sa buhay na meron siya ngayon, no? Sabi dito, bago ako isilang, ako sana'y namatay na, sa libingan sana nagtuloy mula sa tiyan ng aking
ina. Maintindihan natin, Lord, 'di ba? Kung ganito lang din yung purpose ng buhay ko, di sana hindi na lang po ako isinilang. Maintindihan natin na sa kanyang humanness, ganito po yung kanyang daing, 'di ba, sa kanyang Diyos. Kasi hindi naman niya pwedeng sabihin ito doon sa kanyang mga kaibigan, di lalo silang nagsaya at lalo sila lang sinabi na makasalanan ka talaga, Job. Diba, hindi naman niya pwede itong sabihin sa kanyang asawa. Kasi ang sabi nga niyang asawa niya, i-curse mo na yung God. Kasi dahil sa nangyari, di ba, sa buhay mo. Hindi naman niya pwedeng sabihin ito sa mga taong dumadaan, di ba, sa kanya. Kasi nga, nabanggit rin dito sa atin. Di ba na, alam mo yon, yung mga parang ginagamit pa yung mga tao na yon para sabihin, di ba na nagkasala siya. Kasaklap ng buhay niya. Maikli na ang aking buhay. Alam ni Job na, siyempre, mahina na rin siya. 'Di ba? Sa kalagayan niya na 'yun, sino ba naman ang lalakas? No, maikli na ang aking buhay kaya't ako'y tigilan mo na upang sa aking natitirang araw makadama ng kaunting ginhawa, no? Alam mo yung sakit na nararamdaman niya ay talagang naisin mo na lang, 'di ba, na sana guminhawa ka man lang kahit saglit, no? Sabi dito, ako'y malapit ng pumanaw at hindi na magbabalik. Ang pupuntahan ko'y madilim at mapanglaw na daigdig. Isang lupain ng anino at kaguluhan na ang pinakailaw ay kadiliman. No? Pinakailaw ay kadiliman. No? Relax ka lang, Job, pero mahirap kasing sabihin, 'di ba, na sa mga tao na dumadaan ng mga matitindi pong mga pagsubok, yung sabihin mong relax ka lang. No? Mahirap 'yun sabihin. At mahirap din tanggapin 'yun ng taong mismong dumadaan sa mga ganung klase, 'di ba, ng pagsubok, no? So kung ganito yung maririnig mo na daing ng isang tao, 'di ba, sa Panginoon, maintindihan natin, no? Maintindihan natin at hindi pa naman diyan nagtatapos, 'di ba, yung buhay nitong si Job, no? So sabi dito, sumagot naman si Zophar na isang naamita, sabi dito, palalampasin na lang ba ang napakarami mong sinabi? Tama ba ang isang tao kapag ito ay maraming salita? Tama ba yung sinasabi ng isang tao kapag marami yung kanyang winiwika? Akala mo ba hindi masasagot ang mga sinabi mo? Ang sa iyong pangungutya? Kami di na makakapagsalita. Ipinipilit mong tama ang iyong paniniwala at sa harap ng Diyos, ikay malinis na lubos, no? Kung kayo po si Job, tapos may mga ganito kayong kaibigan na maririnig, no? Baka sabihin mo, katulad ng kanyang sinabi, hindi ka nakakatulong. Hindi ka nakakatulong. Magsalita sana ang Diyos upang ikay masagot, upang masabi sa'yo ang mga lihim ng karunungan sapagkat napakalalim ng kanyang kaalaman, parusa nga niya sa'yo'y mas maliit kaysa iyong kasalanan. Grabe tindi naman ng kanyang kaibigan, no? Masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Mukhang tama naman. 'Di ba? Itong mga binabanggit nitong si Zophar. No? Tama naman itong mga statement po niya. Ang kaibahan lamang ay hindi po ito applicable. 'Di ba, dito po kay Job, no? Sabi dito, masusukat mo ba ang kapangyarihan ng Diyos? Hindi naman talaga pwedeng sukatin, no? Kanyang kadakilaan, iyo bang maabot? Hindi naman, no? Totoo naman. Higit itong mataas kaysa kalangitan, totoo naman. At mas malalim kaysa daigdig ng mga patay, totoo rin, no? Malawak pa iyon kaysa sanlibutan, higit na malaki kaysa karagatan. Kung dakpin ka ng Diyos at iharap sa hukuman, mayroon bang sa kanya'y makahadlang? Wala naman, di ba? Binanggit nga ni Job na ang buhay ko ay nasa kamay ng Diyos, no? Sa mabuhay at sa mamatay hawak ng Diyos. Kilala ng Diyos ang taong walang kabuluhan, no? Kitang-kita niya ang kanyang
kasamaan, no? Ang sakit lang nitong marinig, no? Kapag ikaw ang nasa kalagayan ni Job, no? Sasabihin mo talaga hindi ka nakakatulong, no? Sabi ito, ang hangal ay maaring tumalino kung ang mailap na asno ay ipinanganak ng maamo. Ang hangal ay maaring tumalino, sabi ito, kung ang mailap na asno ay ipinanganak ng maamo. Ang iyong puso, Job, sa Diyos mo isuko at sa Kanya iabot ang mga kamay mo. No? So, ano pa rin ito, no? Judgmental pa rin, ano, yung approach ng kaibigan niya, ano, sa kanya, no? Na para bang sinasabi niya, hindi sapat yung ginagawa mo. 'Di ba? Alam mo yung mga pagdaing mo, hindi yan nakakatulong. No, ang gawin mo, sabi niya, isuko mo sa kanya lahat. 'Di ba? Lahat. Iabot mo ang mga kamay mo sa Diyos. Grabe naman, no? Sabi dito, alisin mo ang kasalanan sa iyong mga kamay. Linisin mo sa kasamaan ang iyong tahanan. Ang taas, grabe. Grabe naman talaga yung mga ganitong klase ng tao. Di ba na, alam mo yun, instead na tulungan mo yung tao, alam mo yun, yung pakainin mo yung tao. Minsan hindi yun nangyayari, di ba? Madalas, mas madaling magsalita kaysa magbigay ng pagkain. Di ba, sana nagbigay na lang siya ng pagkain, nagbigay ng inumin, o kaya, alam mo yon, sana hinugasan man lang niya yung sugat nitong si Job, binigyan ng bagong damit. Diba? Madalas hindi yun nakikita kahit sa kapanahunan po na ito, no? Yung, ang baho-baho naman, ang baho-baho. Alam mo, nakakahilo. Di ba yung mga ganun, lalo na yung mga mahihirap. Kung bigyan mo kaya siya ng bagong damit, di ba? Ang daming mga mahihirap sa mundo. Daming mahihirap sa Pilipinas na lang, 'di ba? Marami kang po pwedeng makita, na po pwedeng matulungan, 'di ba? Pero madalas masasabihin na, makasalanan, mga tamad kasi kayo, mga ganito kasi kayo, mga ganyan kasi kayo, 'di ba? Madalas ganun yung response ng iba, ano, nakatulad po ng kaibigan nitong si Job. Ang taas noo kang haharap sa sanlibutan. Matatag ang loob, walang kinatatakutan. Mga pagdurusa mo ay malilimutan, para lamang itong bahang nagdaan. Magliliwanag ang iyong buhay. Higit pa sa sikat ng araw, ang buhay mong nagdilim ay magbubukang liwayway, no? Basta isuko mo lang lahat, Job, sa Panginoon. Hugasan mo ang iyong kamay sa kasalanan. Diba? Pati ang iyong tahanan. Parang napakaganda ng mga binabanggit nitong so far, no? Sabi dito, papanatag ang buhay mo at mapupuno ng pag-asa. Iingatan ka ng Diyos at bibigyan ng pahinga. Wala kang kaaway na katatakutan. Maraming lalapit sa iyo upang humingi ng tulong. Ngunit ang masama, kabiguan ang madarama. Walang kaligtasan kahit saan sila mapunta at kamatayan lamang ang kanilang pag-asa. Totoo naman yung binabanggit, 'di ba, ng kaibigan nitong si Job. Totoo lahat yon, di ba? Totoo lahat yon. Pero kung makikita po natin, mga kapatid, sa mga kapanahunan po na ito, hindi ito ang kailangan ni Job, eh. Ano yung kailangan niya? Di ba? Ang kailangan niya ay mga tao, di ba, natutulong sa kanya doon po sa kanyang kalagayan. Hindi yung magko-convict, di ba, sa kanya. Sana mas maganda na nakita po natin itong mga kaibigan niya. 'Di ba, na yung binabanggit ko nga, yung human na pagtrato, 'di ba, sa isang taong may sakit, no? Yung inalalayan man lang sana naisulat man lang na itong kaibigan niyang si Sofar, inalalayan siyang tumayo, inalalayan siyang kumain, 'di ba? Mas maganda yun, yung ipakita yung pagmamahal doon sa isang tao, doon sa isang may sakit, doon sa level, 'di ba, ng kanyang humanness. Hindi sa pamamagitan ng kanyang mga sinasabi. Mas magandang ministry yun. Di ba, yung magbigay sila ng bagong damit, pinaliguan itong si Job. Di ba? Parang mas maganda yatang, makita sana or marinig. Pero,
maging sa kapanahunan po na ito, 'di ba? Maraming mga tao yung katulad nitong si Sufar, 'di ba? Hindi man lang umabot, kundi nagbigay ng kanyang kuro-kuro, kahit tama naman yung lahat ng kanyang mga sinasabi, pero hindi po ito applicable. 'Di ba dito po kay Job. At malalaman pa po natin yan as we go on, 'di ba, sa atin pong mga pag-aaralan. So, to po mga kapatid, at yun po yung ating lesson. Itatype ko na lang po yung ating question.